Eto, Biancy, ah. Eto, Biancy, ah. Ah. Kung totoo itong sinabi sa akin ni Kalingap Edu, napakisagot din. Napakisagot din. Ayan, magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ako nagbabalik. Ako inyong lingkod, Kalingap Kiel. So, sa pagkakataong ito, kita nyo naman sa ating thumbnail yung ating topic kung saan ito ay panawagan sa mga taga-kabilang panig, lalo na kay Viancy. Hindi tayo naghahangad kung sasagot siya, pero kagaya nga ng ating nilalaman, nagsalita na si Kalingap Edu patungkol sa issue na pagiging manyak, plus yung issue na sa liblib na lugar, ito nga ay nagbigay ng malaking ingay sa buong mundo, dahil sa Raffy Tulfo pinagsigawan ni Viancy. Ang salitang manyak nga daw po si Kalingap Edu. So, eto nga guys, sa paglalahad ni Kalingap Edu dito sa isang reaktor, ay naibahagi nitong reaktor yung katotohanan tungkol sa mga nangyayari. Kaya naman atin pang lubos na alamin at sana ay maliwanagan dahil nga napakalaking paninira yung nagawa ng mga taga-kabilang panig laban po kay Kalingap Edu. Panoorin pa po natin ito. Pangalan dito, ay kung sino yung nagpasabog, ay hindi pala totoo. Eto, Biancy, ah. Ah. Kung totoo itong sinabi sa akin ni Kalingap Edu, napakisagot din. Ayun, mas maganda, bigyan ng paliwanag. Magkaliwanagan. Total yung inahayag na, ipasabog na. Hindi ito hahantong sa ganito, hindi maglalaot-laot dyan kung hindi pinakialaman na nandyan sa likod nila Viancy na ipinasabog. Kung hindi ito nila isinambulat, eh di sana hindi na nagkalalalala. Lumala. Katunayan, iya po, sir, ay naayos na po ni Kalingap Rabat ni Kalingap Edu, napunta na sila doon. Nung kasama si Sir Olives, episode 98 ba yun? 98? Okay na eh. Kaya lang, meron nag-ingay. Okay na. Nag-ingay itong si Red Zane, doon ay pinasabog, dinala sa pinakaliblib na lugar. At baby boy. Ngayon sabi na Sir Hambalos Todo, Viancy, sagutin mo, magpaliwanag ka. Dahil ayon kay Edu, hindi totoo. Pero mismo sinabi, sir, lumabas mismo sa bibig ni Edu. Maliban po doon kay Red Zane, mismo isinigaw po ni Viancy sa Raffy Tulfo in action na yung pamangkin mo, manyak. Kung ito ay pinabubulaanan ni Edu, itinatanggi, sir, naisigaw na po, manyak daw. Doon pa kay Sir Raffy Tulfo. Kung hindi totoo, ipaliwanag ko rin. Naisigaw na po. Pinagsigawan niya na manyak daw ang pamangkin ni Kuya Bal. Diba? So ano paliwanag pa? So kailangan maglabas siya ng ebidensya. Ay merong ako naririnig ayos sa iba di umano ay meron daw video. May video raw yun. O ilabas sila sa tamang lugar. Okay? How true? Nasabi ni Kalingap Edu na yung sinasabi mong dinala ka sa madilim at doon ka ginawa ng hindi maganda, binastos ka, minanyak ka sa madaling salita, yung sinasabi ninyo ng inyong grupo na ikaw ay minanyak ng Kalingap Edu at inaano pa daw, sabi ay tawag dito, pinoproteksyonan pa daw ni Kuya Bal. Pinoproteksyonan ni Kuya Bal? Pinuntahan sila inaayos. Nakikipag-usap sa kanila. Kaya lang, medyo lumalala ang usapin dahil mayroong sulsulon sa likod. Meron na sa likod. Sila ngayon nag-iingay sila ngayon nagpasabog Nauna pa nila ipasabog yan bago pa ang Tulfo, bago pa sumigaw doon si Viancy sa Raffy Tulfo na ang pamangkin mo ay manyak. Diba? Ito tanongin kita, how true? Yung kwento kasi sa akin ni Kalingap Edu. Siguro mapapatunayan po yan ni Viancy sa tamang lugar. Kasi pagka alam ko hindi magsasalita yan through Sakmed o live dahil mapapagpiyasahan na naman, hindi matatapos to dahil lalo pa ngayon may kasuhan na at parang lalo pang lumalaot. Okay, hindi magpapaliwanag pero mismo nisigaw na niya na ang pamangkin mo manyak. Pero ayon kay Edu hindi totoo ang lahat. Pero kung ako kay Edu, pwede si Edu ang magsampa ng reklamo kung ito ay hindi totoo. Yes, hindi pala totoo So sa Edu po pwede magsampa ng reklamo dito. Kasi sinigaw sa bagay yan naman ay nasa pag-uusap pa rin. Pero namarkahan nga yun nga sumabog ang balita, dinala sa liblib na lugar. Pero ayon naman kay Edu
ay hindi totoo pero isinigaw ng dalaga doon kay Sir Rapi Tulfo na manyak. Oh, Sabi niya, nung nandun kayo sa madilim na lugar, eto na. Nung meron dumating na pulis, eto na po, oh. may mga kasamahan kayo, may gadris yata kayo nun, tapos humiwalay kayong dalawa. Okay, pakinggan. Anong nandoon, yung pangyayari sa liblib na lugar magkasama, ano, humiwalay itong dalawa. May dumating na pulis. Kayo dalawa sa madilim na lugar. Tapos, di umano, Sa madilim na lugar, okay. may gadris yata kayo nun, tapos Okay. humiwalay kayong dalawa. No? Pakinggan po. Kayo dalawa sa madilim na lugar. Tapos, di umano, sabi ni, ito according to doon sa paliwanag sa akin ni Kalinga Pedro. Ayun, kwento po ito na Edo, ha? Kay Sir Hambalos, ha? Kay Sir Hambalos todo. May dumating na pulis. Okay? May mobil na dumating. Sinita kayo ng pulis. Nasita. Ibig sabihin sila na ay nasa dilim na. Ngayon, nasa dilim sila. May dumating na pulis, sinita sila. So, automatic yun, nasa dilim na, ano po? Sinita ng pulis. Kayo, bakit andito kayo sa madilim? Di ba, andito niya kayo sa madilim. Lipatan niya kayo dito, huwag kayo dito sa madilim. Okay. Sinita ng pulis. Bakit nandiyan kayo sa dilim? Ito yung kwento, ha? Lipat kayo dito. Huwag kayo dyan sa madilim. At lumipat kayo, pagkaalis ng pulis, lumipat kayo, sa madilim pa rin at inakit ka ni Kalinga Pedro. Ibig sabihin, may dumating na pulis. Sinita sila, bakit nandiyan kayo sa dilim? Lipat kayo, huwag kayo dito. Ngayon, pagkaalis ng pulis, lumipat pa sila sa pinakamas madilim. So doon pa lang, sinita na kayo ng pulis. Kung yung sinasabing dinala sa liblib na lugar, doon pa nga lang hindi ka papayag na dalahin ka doon sa dilim. Lalo pat kung meron na dumating na pulis, dapat nagreklamo ka na rin doon sa pulis na, sir, dinala po ako dito sa dilim. Sinita na kayo ng pulis na nado kayo sa dilim. Bakit ka rin sumama na alam mo madilim? Ikaw, dapat magsabi, ayoko dito kasi madilim. Doon tayo sa liwanag. Pero bakit ka sumama? May dumating na pulis, sasita na kayo. Ngayon, pag-alis ng pulis, lumipat pa kayo sa mas madilim. Bakit ka pa ulit sumama? Sinita na nga kayo ng pulis. Ay, base lamang ho sa kwento, ha? Iyon ho ang kwento. Hindi po natin, kasi mas maganda marinig din po natin ang sa kabilang side. Kasi sinita na ng pulis. Pagkasita ng pulis, mas lumipat pa sa pinakamadilim. Pero bakit ka pa sumama? Ikaw yung babae, dapat ikaw na magsabi, at teka, huwag tayo dito, ang sagwa. O bakit ako dito mo dinadala? Ibig sabihin, gusto din. Ito, nakabase mo tayo, may sa kwento. Kung iyon nga ang totoo. Ay, may dumating na nga pulis, bakit hindi ka pa nga nagreklamo, sir? Dinadala po ako dito sa dilim. Ay, pag alis ng pulis, mas lumipat pa sa dilim, sumama ka pa rin. Ayun nga, sa kwento. Ay, bakit hindi ka pumalag, nagsumbong sa pulis? Bakit ka rin pumayag? Tuloy. Pagkaalis ng pulis, lumipat kayo, sa madilim pa rin at inakit ka ni Kalinga Pedro. Pagkaalis ng pulis, lumipat sa dilim pa rin at inakit ka ni Kalingap Edo doon sa dilim at sumama ka naman. So, ibig sabihin gusto mo. So, hindi ka pinilit. Kasi kung ayaw mo, kahit pilitin ka, kung talagang ayaw mo, doon pala sisigaw ka na. Tatakbo ka na. Base sa kwento. Pagkaalis ng pulis, lumipat kayo, sa madilim pa rin at inakit ka ni Kalinga Pedro. Sumama ka, sa madilim na lugar pa rin. Sumama sa madilim na lugar. Ito ay base sa kwento na Edo. So, sumama, ginusto mo. Sumama ka. Kagustuhan nyo pareho. Sa madaling salita. Hindi lamang si Edo. O kung yung lalaki, halika doon tayo. Lalo pat mahal mo na, napamahal siya eh. Inamin naman niya na mahal na niya eh. Napamahal siya eh. Lalo pat mahal mo, sasama ka talaga. So ginusto mo, gusto mo. Kasi, yun na nga, mahal nga niya. Kaya sumama siya. So hindi niya pinilit. Kasi kung dito, ilalaban na ako ay dinala sa liblib na lugar. Okay, sige.
So ayun guys, credit kay Madam Bopil kung saan na-reactionan niya yung isang reactor na nakausap nga daw po si Kalingap Edu at naipaliwanag yung patungkol doon nga po sa liblib na lugar at doon sa sinasabing manyakis nga daw po si Kalingap Edu. So ang panawagan ay magsalita si Viancy ng katotohanan patungkol nga po doon. Ano po, talagang marami ang nagulat sa ganung ginawa, lalo na at sa Raffy Tulfo in action ginawa, doon pinagsigawan na talagang manyak nga daw po. Pero sa paliwanag ni Kalingap Edu, hindi nga daw po totoo. Ayan, dahil eto ng babae ay sumama sa lalaki, ibig sabihin yung mga nangyayari ay gusto. At ilang beses nga po nangyari ay ibig sabihin gusto. Gusto po yun kasi nakita na sila ng polis, hindi pa siya nagsalita doon sa polis, nagsumbong, malinaw naman po yun, napakalinaw nung kwento ni Kalingap Edu doon sa isang reactor na nireaksyonan ni Madam Bopil na ating binigyan pa ulit ng linaw. So, ito ay isang panawagan sa mga taga-kabilang panig, kung gusto nila na talagang mabigyan linaw, at kung malinis, ang hangad natin ay malinis yung pangalan ni Kalingap Edu at naniniwala naman tayo na si Kalingap Edu ay napakabuting tao. Ayan, at yung status nila ni Viancy ay mutual understanding nga sila, at sila ay MU, kung ano pa man ang mangyayari sa kanila ay umaasa tayo na sa batas ay magiging maayos at payapa. At si Papa Eds, kilala natin bilang napakabuting Kalingap Boys, napakabuting tumutulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Marami din niyang naiahon sa kahirapan, mga estudyante. Ayan, yan po ang isang Kalingap Edu. Kaya naman, doon sa mga pasabog, ng ganong usapin, ay may kahihinatnan. Ang alam ko po ay may kahihinatnan. Yung ganong nanirang puri, yung nagdagdag bawas kwento patungkol kay Kalingap Edu, kilala nyo yan, ang pagkakaalam ko mayroon ibinulgar etong si Red Zane, at hindi ko din alam kung ito ay nasa proseso na ng kaso. Wala tayong idea, pero naririnig ko lang dahil nga sa patungkol sa pagsasalita niya patungkol doon na wala namang tiyak at ebidensya. Ayan. So, kung merong ebidensya, ilabas po nila na sa ganun ay mas malinaw, maliwanag. Pero, agad na sinabi ko kanina, si Kalingap Edu nga po ay nagsalita na, inihayag niya yung totoong nangyayari. So, lumalabas, ginusto nila pareho. Ayan. So, hanggang dito na lamang po muna ang ating update. Sana nga'y magsalita etong si Viancy. Hanggang dito na lamang. See you po sa next video. Mag-ingat po kayo palagi. God bless everyone. God bless Team Kalingap. Bye-bye!